Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod kong tinatanggap kayo sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mga nakakakilabot na kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo sa bawat upload at maging bahagi ng ating lumalaking pamilya ng mga adik sa takot at sindak. Sa gabing ito, sumama kayo sa isang guro na sa paghahanap ng kaalaman ay nakatagpo ng misteryo sa pagitan ng mga pahina ng nakaraan kung saan ang isang simpleng proyekto ay magiging susi sa pagbubukas ng pinto ng nakakagimbal na alaala. Maghanda sa paglalakbay sa mga sulok ng Quezon City kung saan ang mga alaala ay hindi lamang basta nakaraan kundi isang sumpang naghihintay na muling mabuhay. Sa gitna ng isang lumang silid-aralan sa Quezon City, napapaligiran ng mga lumang upuan at mesa na may bakas ng maraming taong paggamit, si Guro Rodel ay nakaupo sa kanyang lamesa. Ang kanyang mukha ay sinasalamin ang pag-aatubili at pagod. Ang mga tambak na papel sa kanyang harapan ay tila mga bundok ng paulit-ulit na kasaysayan, mga kwento ng nakaraan na kanyang kailangang salain. Habang inaayos niya ang mga papel, isang katok ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Isang mag-aaral, hingal at pawisan mula sa pagdadala ng mga proyekto mula sa iba pang mga kaklase ang nag-abot sa kanya ng karagdagang mga salaysay. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina, mga kwento ng mga lolo at lola na tila mga lumang litrato na paulit-ulit na lamang na ipapakita, ngunit walang ni isa mang nagdulot sa kanya ng kakaibang interes. Habang lumalalim ang gabi, ang mga anino sa sulok ng silid ay tila nagiging mas mabigat at ang katahimikan ay napupuno ng mga bulong ng nakaraan. Nagsimula ng makaramdam si Guro Rodel ng pagkainip at pangungulila na tila may hinahanap ang kanyang diwa na hindi niya mawari. Sa bawat pahinang kanyang tinitiklop, isang tanong ang lalong nagiging malinaw, may halaga pa ba ang mga alaalang ito? Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, pumasok si Jana, isang mag-aaral na kilala sa kanyang kasigasigan at pagkamausisa. Dala niya ang 2 disk na agad niyang iniabot kay Guro Rodel. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa hindi maipaliwanag na pananabik. Nang simulan ni Guro Rodel ang unang disk, ang liwanag mula sa monitor ay nagpapakita ng isang masikip at madilim na silid kung saan si Jana at Mang Greg ay nakaupo sa harap ng isang lumang kamera na hawak ni Carlo. Ang mukha ni Mang Greg ay may bakas ng kaba, tila may itinatagong sekreto na ayaw niyang mabunyag. Habang tumatagal ang video, ang mga tanong ni Jana ay lumilihis mula sa inihandang script. Ang bawat tanong ay tila isang pait na unti-unting humuhukay sa nakaraan ni Mang Greg. Ang dating retiradong pulis ay nagiging mas balisa at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot at pag-aalangan. Sa bawat sagot, isang bagong misteryo ang tila nabubunyag. Sa pagtatapos ng unang yugto, ang mga mata ni Guro Rodel ay hindi na lamang sa papel nakatutok. Ang kanyang isipan ay naglalakbay na sa mas malalim na kasaysayan. Ano nga ba ang itinatago ng mga alaalang ito? At paano ito magbabago sa kanyang pagtingin sa mga kwentong paulit-ulit niyang naririnig? Isang kakaibang kwento ang naghihintay at si Guro Rodel ay hindi pa handa sa mga revelasyong kanyang matutuklasan. Sa kalagitnaan ng video, kitang-kita ang pagbabago sa mukha ni Mang Greg. Ang dating matipid niyang ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon at nagsimula siyang magbahagi ng isang alaala na bumabagabag sa kanya. May nais akong ibahagi, aniya, ang boses ay may bahid ng pag-aatubili.
Kinwento ni Mang Greg ang tungkol sa isang liham na kanyang natagpuan sa isang lumang aparador sa isang abandonadong bahay sa Baguio. Ang bahay, puno ng alikabok at lumang gamit, para bang tumigil ang oras, paglalarawan niya, habang ang detalyadong paglalarawan ng paligid ay tila naglalaro sa imahinasyon ni Rodel. Inilahad ni Mang Greg ang nilalaman ng liham ni Lorna na puno ng kalungkutan at desperasyon. Nakakabagbag damdamin, bulong niya. Ang kanyang mga salita tila sumisigaw ng sakit at pag-iisa. At sa gitna ng kanyang paglalahad, binanggit niya ang isang lumang radyo na tila nagsilbing karamay ni Lorna sa kanyang pag-iisa. Hindi ko malimutan ang awit na nagmumula sa radyong iyon. Tilabay may sarili itong buhay, dagdag ni Mang Greg, ang matay malalim na nakatitig sa dikalayuan. Habang nakikinig, unti-unting nababalot ng lungkot at pagkaawa si Guro Rodel sa kwento ni Mang Greg. May kakaibang koneksyon siya sa alaala ng matanda na para bang may mga tanong sa kanyang sariling nakaraan na naghahanap ng kasagutan. Ang bigat ng kwento ni Mang Greg ay hindi pa natatapos at mayroon pang nakatagong hiwaga na naghihintay kay Guro Rodel. Matapos ang video, napansin ni Guro Rodel na may kasunod pa palang audio recording na hindi niya inaasahan. Pindot dito, pindot doon, at nagpatuloy ang kwento sa kanyang mga tainga. Sa audio, narinig ni Guro Rodel ang pagpapatuloy ni Mang Greg sa kanyang kwento na may halong panginginig sa boses na tila ba'y nasa gilid na ng kanyang emosyon. Ang bahay, ani Mang Greg, parang may sariling isip. Parang buhay pa rin si Lorna doon, inaalagaan ang sira-sirang bahay at nakikisalamuha sa mga patay. Sa huling bahagi ng audio, ipinahayag ni Jana ang kanyang paniniwala sa kahalagahan ng lahat ng kasaysayan. Hindi lang ito mga kwento, sir, sabi niya. Ito ang bumubuo sa atin saan man tayo naroroon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Guro Rodel ng bagong perspektibo sa kanyang pananaw sa mga alaala. Ang mga salita ni Jana ay nag-iwan ng malalim na marka kay Rodel at hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng mga alaala na ito sa kasalukuyan. Ngunit ang nakakagimbal na pagkakatuklas ni Mang Greg ay naghihintay lamang sa susunod na kabanata at ito'y magbabago ng lahat. Habang lumalalim ang gabi, patuloy na nakikinig si Guro Rodel sa audio kung saan ibinahagi ni Mang Greg ang pagkakatuklas sa katawan ni Lorna na hindi pa nabubulok. Nakaupo siya sa kanyang lumang upuan. Ang kanyang silid-aralan ay tahimik na saksi sa kanyang pagkabahala. Ang boses ni Mang Greg sa audio ay nagdala ng isang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang gulugod. Rodel, hindi mo maiisip ang aking nadama nang makita ko si Lorna. Ang malalim na boses ni Mang Greg ay bumalot sa silid. Para siyang natutulog lang, ngunit alam kong matagal na siyang wala sa mundong ito. Ang kanyang katawan hindi man lang naaagnas, parang isang estatwa na naiwan sa gitna ng oras. Inilarawan ni Mang Greg ang patuloy na paggana ng lumang radyo na tila may sariling buhay na nagdulot ng kilabot kay Guro Rodel at sa kanyang paligid. Ang mga pahina ng kanyang mga tala ay nagkalat sa sahig, simbolo ng kanyang pagkalito at takot. At ang radyo, Rodel, ito'y patuloy na umaawit. Mga lumang awitin na tila ba'y hindi kailanman namatay. Parang may kung anong mahika na nagpapanatili rito.
Patuloy ni Mang Greg. Ang bawat salita ay tila pabigat ng pabigat sa dibdib ni Rodel. Naramdaman ni Guru Rodel ang bigat ng kwento, na tila may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya at lohika at nagdulot ito sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Ang dilim ng gabi ay tila mas nagiging makapal at ang mga anino sa kanyang silid ay parang nagbabadya ng hindi maunawaang panganib. Kinabukasan sa klase ni Guru Rodel, nagsimula ang mga mag-aaral na magtalakayan tungkol sa kwento ni Mang Greg na nagdulot ng iba't ibang reaksyon at haka-haka. Ang mga estudyante ay nagpalitan ng mga teorya. Ang iba'y nangangatog sa takot, habang ang iba naman ay puno ng pagtataka. Sir, paano kung may iba pa tayong hindi alam? Yung mga kwentong hindi lang basta kasaysayan, kundi mga misteryo na naghihintay na matuklasan? Tanong ng isang estudyante, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa posibilidad. Nagsimula si Guru Rodel na magsaliksik at mag-imbestiga sa iba pang misteryosong pangyayari sa kanilang lugar, na may bagong sigla at interes sa mga kwentong dati niyang binabaliwala. Ang bawat paghahanap, bawat panayam ay nagbukas sa kanya ng bagong daigdig na puno ng mga tanong na nangangailangan ng kasagutan. Sa pagtatapos ng araw, nagbago ang pananaw ni Guru Rodel sa kahalagahan ng kasaysayan. Hindi lamang bilang isang guro, kundi bilang isang tao na naghahanap ng katotohanan sa mga alaala sa dilim. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na harapin ang anumang misteryo na magtatangkang magtago sa lilim ng nakaraan. At habang siya'y naglalakad pauwi sa ilalim ng mga bituin, isang bulong mula sa hindi nakikitang labi ang nag-echo sa hangin na tila hudyat ng isa pang kwentong naghihintay na maikwento. Mga tagapakinig, ang ating kwento ngayon ay nagtuturo sa atin na ang bawat alaala, gaano man ito kaluma, ay may taglay na misteryo na maaaring magbukas ng pintuan sa hindi inaasahang katotohanan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Tagalog. Sumali at maging bahagi ng ating lumalaking pamilya ng mga adik sa takot at sindak. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat kayo dahil ang susunod na kwento ay baka tungkol na sa iyong sariling alaala. Sa susunod na upload, mas lalo pa nating sisidlan ang kailaliman ng kadiliman. Hindi ako makapaghintay na makasama kayong muli. Magkita-kita tayo kung kaya ng inyong loob.